So mga lods, i-configure na natin yung dalawang AP natin. Sa mga beginner, ganito yung way paano i-configure yung mga AP or access point. So punta lang kayo sa Wi-Fi connection nyo. Then hanapin nyo yung compass na pangalan. Yan. Click nyo yan. Then connect. Tapos pa-pop up yung portal nya. Please enter password. So maglalagay lang ako ng password. For the meantime, admin, then add password. Okay, sa wizard, okay, click nyo tong AP or access point. Then sa LAN settings nya, sabi ko nga sa previous video ko, dapat yung IP address tsaka subnet is sunod doon sa system na ginagamit nyo. Kay Pisofy, sabi ko nga, kasi Pisofy yung ginagamit ko. Kay Pisofy, yung reserve IP niya is from 10.0.0.2 up to 100. So in between that, pwede nyo gamitin yung mga IP na yon para sa mga access point nyo. So sa akin, itong gagamitin ko, 10.0.0.50. Okay? Tapos ang subnet mask ni Pisofy is 255.255.224.0. Okay, dapat katulad din yun sa IP nyo. So hanapin natin dito, ito 255.255.224.0. So select natin yan. Okay, then click next. SSID, yung ginagawa ko kung multiple AP yung i-install ko, iniiba ko muna yung pangalan or naglalagay ako ng number para na hindi ako malito. Kung example, ito ganito, AP1 piso Wi-Fi, yan. Then yung isang AP na naman is AP2 piso Wi-Fi para alam ko saan yung AP1, AP2. Then etong channel, nakaset siya sa auto. Pero kung gusto nyo malaman kung anong channel yung gagamitin nyo, kasi meron siyang 13 channels. Kung gusto nyo malaman kung saan yung channel yung gagamitin nyo, pwede kayong gumamit ng Wi-Fi Analyzer. Nala-download lang yan sa Play Store. Tapos, scan nyo yung surroundings nyo kung anong frequency or channel ang hindi congested. Tapos, doon nyo i-select yung channel nyo or i-set yung channel nyo sa AP nyo. Okay? For me, gamitin ko muna yung assuming yung hindi congested na channel is channel 13. So, select ko yan. Then, next. So, IP address. Okay, naka-static tayo. 10.0.0.50. Subnet mask. Sunod kay Pisofy. 255.255.224.0. Then, SSID natin is AP1 piso Wi-Fi. Okay? By the way, baka pagkatapos nito hindi na kayo maka-connect, no, sa access point nyo. Though maka-connect kayo sa SSID nya, pero hindi nyo ma-access mismo ang access point kasi syempre naka-AP mode na yan, hindi na siya magbibigay ng IP address. So ganito yung gagawin nyo. Click finish muna. Yan, hintayan natin. Tapos punta tayo sa Wi-Fi connection. So nawala na yung compass na pangalan or SSID. Ito na yung naging SSID niya, AP1 piso Wi-Fi. So click natin yan. Okay, hintayin natin. Yan, connected na tayo sa SSID. Pero pag once kukonect tayo sa mismong AP, open natin yung Google Chrome. Then, ayan, type natin yung IP na ginawa natin, 10.0.0.50. Notice nyo,
hindi kayo makakapasok sa mismong AP. Siyempre, yung mode niya kasi is naka-access point na siya. So, yung gagawin nyo pag ganyan, especially sa mga newbie or beginners, punta lang kayo sa Wi-Fi connection nyo. Long press nyo tong AP1 piece of Wi-Fi. Then, modify network. Show advanced option. Then, itong IP settings. I-click natin. Tapos, select static. Then, palitan nyo itong IP address niya. Yan. So, palitan nyo muna. Sa akin, lagay ko dito, .20. Then, save. Okay? Para lang mapasok nyo ang access point. Mismong AP. So, again, punta tayo ulit sa Google Chrome. Refresh lang natin. So, yan. Nakapasok na kayo ulit. So, type natin yung password na nilagay natin. Admin. Login. Okay. So, nakapasok na tayo sa access point natin. So, dito, itong upper right, itong tatlong linya na to, click natin yung menu. Then, network. LAN. So, check lang natin kung okay yung tama ba yung naset natin. So, 10.0.0.50 subnet mask 255.255.244.0. So, okay na yan. Then, balik tayo sa menu. Network again. Wireless. Okay. So, itong unang SSID, yan yung SSID na ginawa natin kanina. Okay. Dito sa advanced settings, yan. Kung nakita nyo, i-on nyo tong isolate. Then, nakaset nya, review lang ulit. Channel 13. So, ito lang yung gagalawin nyo dito. Isolate, i-on nyo lang yan. Then, click apply. Yan. Then, mawawala ka sa connection. Then, baka sabihin nyo, hindi nyo na makakonect. Pag once na-apply nyo na, mawawala yung connection nyo. So, sa akin, tingnan nyo. Connect na ako sa Wi-Fi ko. So, connect ako ulit dun sa AP1 piece of Wi-Fi. Then, connect. Yan, connected ako ulit. So, yan. So, tapos na tayo sa network. So, punta tayo sa system. Okay. Ito, para ma-refresh lagi yung access point nyo, punta kayo sa reboot. Click nyo tong time restart switch. Enable nyo yan. Then, click all. So, sa akin, sineset ko yung oras ko 4 AM. Para every 4 AM, nagre-reboot yung mga access points ko. At least na re-refresh sila. So, kailangan talaga yan. Then, apply. Confirm. Then, balik ulit sa menu. Then, system. Tapos, etong time setting. Dito, hindi ko lang alam kung paano gumagana itong time setting. Kasi, yung default niya is naka-enable siya sa international time zone natin, no? So, ang ginagawa ko, kung napapansin nyo, yung computer time is outdated. Di ba? 2018 pa yan. So, yung ginagawa ko, dinidisable ko muna yan. Okay? Yung internet sync. Then, ina-update kong computer time. Ayan. Update na siya. So, parehas na yung time ng access point sa time ng cellphone ko. And then, apply. Pag-confirm nyo, pag-refresh nyo ulit, magla-login kayo. So, admin, login. Then, balik kayo dun sa system, time setting, tapos, i-enable ko ulit yung internet sync. Then, apply. Okay? Hindi ko masyado maintindihan yung time setting natin. Pero yung pagkakaalam ko, dapat updated yung time. Just like sa mga PC, pag hindi updated yung time,
hindi ka nakaka-browse o slow browsing ka, 'di ba? Pero dito sa access point, parang sa pagkaintindi ko, parang parehas lang din yan sa PC or sa mga laptop, no? Kaya ang ginagawa ko, ina-update ko yung computer time, tapos babalik ko siya, isisync ko siya ulit sa itong time zone na to. Okay? Yan yung lang parang tip ko sa inyo para lang ma-update yung access point nyo. Okay? So, yun lang. So, balikan natin ulit. Dito tayo sa network. Then, LAN. Check nyo yan. 10.50, 224. Okay, done. Then, sa wireless natin, dito sa advanced settings, dapat naka-on yung isolate. So, pagkatapos, dito tayo sa system, yung reboot. Naka-enable yung reboot natin. Yung sa akin is 4 AM. Lagi magre-reboot yung access point ko. Then, yung sa system natin, bali yung password. Ito dapat palitan nyo agad yung password pagka-configure nyo. Yung sa akin, yung admin, kuan lang yon. Bali, for the sake of demonstration lang yon. Pero pag once kayo na, yung habaan nyo yung password nyo para hindi ma-hack or hindi ma-access ng ibang tao. Alright? So, yan. So, sa second AP natin, ang gagawin ko lang, same pa rin lahat. Pero yung dito sa wireless connection, instead na AP1, AP2 yung ilalagay ko. Okay? So, kakat ko muna to, tapos i-configure ko muna yung isang AP ko. Then, babalik ako ulit. Okay? So, mga lods, na-configure na natin yung dalawang access points natin. So, balik tayo muna. Before natin i-access yung vendor natin, balik muna tayo sa SSID. Check muna natin kung naka-dynamic na ba. So, long press lang yung SSID, modify network, tapos ibalik natin sa dynamic. Kasi pag naka-static yan, so medyo hindi ka makaka-connect or matagal mag-connect. So, save para naka-automatic siya. So, AP1. Then, yung AP2, check din natin kung naka-dynamic ba. So, okay, naka-dynamic. So, balik tayo. So, connected ako sa access point 1. Then, try natin i-access yung Vendo. Okay. So, connected na tayo sa Vendo. Pwede tayo mag-insert coin. Yan. So, pwede na. So, ibig sabihin, pag connected ka na sa Vendo, okay yung configuration mo. Okay? So, lipat tayo sa AP2. Yan, connect natin. Okay, connected na tayo sa AP2. Then, try natin ulit access yung Vendo natin. So, type tayo 10.0.0.1. So, connect tayo ulit. Connected ulit. Then, insert coin. Then, okay. So, ibig sabihin, yung configuration natin is tama. So, paano natin i-access yung dalawang access point natin? So, ganito. Kanina, ang isang access point is 10.0.0.50 yung IP. Yung pangalawang access point is .51. So, unahin ko muna yung unang access point, which is .50. Then, enter password, admin. Pero yung password nyo ibahin nyo yung password nyo. Okay. Laging typo. Yan. So, bakit ako pumasok ulit sa access point? Kasi, since na-access ko na yung dalawang okay na yung dalawang access point, yung gagawin nyo last is gawin nyo ng common yung pangalan access point nyo. So, punta lang kayo sa network, wireless, instead na AP1, tanggalin natin yung number lang para AP na lang. So, piso AP, piso Wi-Fi, apply.
Tapos madi-disconnect kayo niyan. So while nagre-reboot siya, connect ka muna sa AP2. Ayun, connected ka na sa AP2. So yung AP2 natin, yung IP address niyan is 10.0.0.51. Then password natin admin. Then punta tayo sa menu, then network, wireless. So tanggalin niyo itong number. So APP sa Wi-Fi o common na yung pangalan ng dalawang access point. Yung mangyayari niyan, 'di ba kanina dalawang access point or SSID na nakikita natin sa Wi-Fi connection natin. Pag once common na, magiging isa na lang 'yon. So apply. Meron kasing iba, iniiba-iba nila yung pangalan ng access point nila. Pero I suggest na kahit na marami kang access point, I suggest na dapat common lang yung pangalan. Para kung example, yung si customer mo nasa isang access point tapos lilipat sa access point, automatic na siya na lilipat. Kasi pag once common kasi, ang nangyayari, pag lumipat si customer sa ibang area which is ibang access point na naman, automatic na siya na matatransfer sa isang access point. Unlike sa iba-iba yung pangalan ng access point mo, pag once lumipat si customer, hindi siya makakalipat agad sa another access point kasi iba yung pangalan nun. So ang gagawin ni customer, ma-manual connect pa niya yung cellphone niya sa isang access point na ibang pangalan. So yun yung ang disadvantage ng iba-iba yung pangalan ng access points. Sa akin, yung ginagawa ko, kahit na umabot ng 7 or 8 yung access points ko, common lahat ng pangalan para si customer hindi na ma-hassle, especially hindi naman lahat ng customer marunong eh. So kung tatransfer sila, automatic na magta-transfer yung connection nila kung sino yung mas malapit na access point sa kanila. So try natin, check. Magiging isa na lang yan. Ayun. So AP sa Wi-Fi. So sa dalawang access point, isang SSID. So click natin for the last time, connect tayo sa ating vendor. Yan. Check natin. Vendor natin 10.0.0.1. So okay na tayo. Insert. Okay, gumagana. Access natin yung dalawang access point with common SSID. Then .50 unang access point. Okay. Then try natin another tab. Yung pangalawang access point .51. Okay. So both access points na access natin, no? So yun lang. Sa mga may mga suggestions or comment, open naman tayo. Kasi syempre sabi ko nga hindi ako expert sa networking or 'di ba yung mga mahirap na configuration. Ito lang mga simpleng configuration lang. Kung may mga suggestion kayo, just comment below. Tsaka pa-subscribe na lang din mga lods kung nakatulong itong video sa inyo. And then sa next video natin, tuturo ko naman kung paano mag-crimp according sa standard. Okay? So, salamat mga lods.